punta na tayo sa reflection agad. Sa binasa natin, pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Simon na nilalagnat. Nung panahon na yon, wala pang paracetamol, wala pang Biogesic, wala pang Tempra. So, ang pagkakaroon ng lagnat ay medyo masasabi ko na malubha ng konti kasi sabi, di ba, nakahiga yung nanay nung asawa ni Simon. So, medyo malubha ang kanyang kalagayan. Pero hinawakan siya ni Jesus, di ba? Tinulungan bumangon yung matanda at agad-agad nawala yung sakit ng biyanan ni Simon. At nakakatuwa dito, sabi rin sa binasa natin na nagsilbi siya agad, nag-service agad yung mother-in-law ni Simon. Para bang yun yung natural na kanyang gagawin pagkatapos niya gumaling. Pagkatapos nun, dinala kay Jesus ang buong barangay ng Capernaum. Dinala sa kanya lahat ng may sakit, sinasaniban ng kalaban, ng demonyo. Ngayon kasi ang Capernaum, wala nang tao doon eh. Wala nang nakatira doon. Pero nung araw, mayroong mga 1,000 to 1,500 na ang populasyon ng Capernaum. At kung titingnan nyo, sinabi rin dito na nagsilbi yung nanay ng asawa ni Simon sa lahat ng tao. Grabe, todo pasa ang kanyang service. Hindi niya itinantala na galing lang ako sa sakit. Talagang nagserbisyo siya sa lahat ng tao. Pero kasi ginawa niya yan para kay Jesus. No? Alam niya kung sino si Jesus. Pagkatapos mapalaya sa kanyang karamdaman, kailangan siya magsilbi sa ating Panginoon. Tanong lang po, tanong ko sa inyo lahat, tayo ba ay naninilbihan na sa Panginoon? Pagka sinabi nating pagsisilbi sa Panginoon, hindi kailangan grandioso, hindi kailangan malaki. Ang pagsisilbi sa Panginoon, nakikita sa mga bagay na ginagawa natin araw-araw. Ito yung bilang mga nanay, kasi mga kababayan kayo, karamihan, nagagawa nyo ba yung mga tungkulin nyo sa inyong pamilya? Nagagawa nyo ba yung tungkulin nyo sa inyong mga anak? Nagagawa nyo ba tungkulin nyo sa mga tao sa paligid ninyo? Kung hindi pa kayo naninilbihan sa Panginoon, tanong ko lang, anong karamdaman ang meron ka? Sabi nga ni Joy, 3 klase yung karamdaman na pinagaling ni Jesus, yung physical, yung spiritual, at saka yung emo. So, tanong ko lang, anong karamdaman ang meron ka na nakapagpapapigil sa iyo sa pagsilbi sa Panginoon, sa ating Diyos? Sakit ba? Meron ka bang dinaramdam na sakit gaya nung biyanan ni Simon na nilalagnat? O isa sa mga mahal mo sa buhay, merong nararamdamang sakit na parang wala kang ganang magsilbi, wala kang ganang, Lord, teka, pahinga muna ako, parang gano'n no? O meron ka bang ginagawang kasalanan na nahihiya ka sa sarili mo dahil sa ginagawa mo, hindi ka makapagsilbi? Addiction ba? Mga bisyo, inom, sugal, alak, lalaki, alam ko, di naman, babae. Saan tayo dapat mapalaya ng ating Panginoon? Anong karamdaman ang meron tayo sa sinabi ni Joy? Physical ba? Spiritual ba? O emo ba? Saan tayo dapat palayain ng ating Panginoon? Hindi po natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng tulong. Tulong ni Jesus na hihipo sa atin, aakay sa atin, magpapatayo sa atin kung saan tayo nakahiga, nakalugmok. Pero syempre, ngayong panahon na to, hindi na physically present si Jesus. Well, sa Eucharist, ibang usapan yon. Hindi natin pag-usapan ngayon. Pero, ang sinasabi ko lang, sa ating kapwa, sa ating mga kasama sa trabaho, kasama sa simbahan, maaari sila ay ginagamit ni Jesus para sila ay umakay sa atin. Para makabangon tayo ulit at makapagsilbi sa Kanya. Ang pagsisilbi na pinag-uusapan natin ay hindi kailangan, sabi ko nga kanina, hindi kailangan one time, big time o malakihan na magsasalita ka sa harap ng napakaraming tao. Hindi naman po kailangan ganon. Yung, alam niyo ba na ang ating primary vocation, yung kailangan natin gawin sa buhay natin ay sumunod kay Jesus. We have to follow Jesus. At ang unang ginawa ni Jesus
sa mga tao na sumusunod sa kanya ay ipakita ang daan. Paano ba? Tinuruan niya ng pagpapatawa, tinuruan niya ng pagiging generous sa pagtutulong sa mahihirap, sa mga pagbigay ng pagkain, sa pagpapakain sa mga napakaraming tao na nagugutom. Sino po yung ginawa niya sa mga disipulo niya? Tinuruan niya. Sila ay mga learners. Ibig sabihin po ng disciple ay, si tinuturo lagi ni Ma'am to, ay learner. Ang salitang disciple at discipline, iisa ang pinanggalingan. At sila ay mga learner. At bilang alagad ng ating Panginoon, isipin natin, kanino ba tayo may impluensya? Sino ba ang mga tao na natututo sa atin? Yung mga tinuturuan natin, sino po ba? Pwede po bang hingin ko ang opinion niyo? Sino ba ang tinuturuan ninyo? Tama, Phoebe, nakita ko yung bibig mo, nagsalita ka. Ang mga anak natin. Sama na natin yung mga pamangkin natin. Sama na natin yung asawa, apo, yung mga kapitbahay na malalapit sa atin, yung mga nakikikain sa atin paminsan-minsan. Yung mga ganun po, di ba? Manilbihan tayo sa Diyos sa pagtuturo sa kanila. At kapag tayo ay nakalugmok, nakaratay sa sakit na, sinasabi ko kanina, yung sakit ng physical, spiritual, and emotional, yung sa sakit ng kasalanan, ng addiction, sa bisyo, sa alak, sa babae, sa lalaki, ano ang maituturo natin sa kanila pagka tayo ay ganun, di ba? Kaya kailangan natin ng pag-aalalay, ang tulong ni Jesus para tayo ay makabangon. Okay, balikan natin yung tanong ko kanina. Kung ang sagot nyo naman ay naninilbihan na kayo sa Diyos, sa pagtuturo ng mga anak nyo, sa pag-Bible reading sa bahay, paglilingkod sa simbahan, pagiging choir, di ba, Teacher Roxanne? Yung pagiging miyembro ng isang church organization, lay minister, lector, commentator, Couples for Christ, yung bilang leader sa Bible and Life Sharing sa opisina, o anumang service, kailangan po tayo ang maging kamay, ang bibig, at paa ni Jesus ngayong panahon natin. At syempre, hindi ko naman po kakalimutan yun. Mamaya may sasabihin ako about that. Sabi ni Ma'am about KKK. Pagka kayo ay nasa KKK, kayo ay naninilbihan sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga ministry na meron kayo. Merong mga choir sa inyo. Merong mga nagbabasa dito habang tayo ay may prayer and worship. Yung mga nagdadasal, yung mga nagli-lead ng rosaryo, yung gumagawa ng secret conversation, yung pag-iisip at pagko-conceptualize nito na ginagawa ni Madam Pebbles, yan ay pagsisilbi sa ating Panginoon at hindi po madali ang magsilbi sa ating Panginoon. Ngayon po, kasi sabi ko lang, pagka kayo nagsisilbi na sa Panginoon, baka kayo na dapat ang maging kamay, paa, bibig, isip ng ating Panginoon para makatulong sa mga nangangailangan na ginagawa ninyo sa KKK, na ginagawa natin sa serve natin sa ating Panginoon. Para yung mga nakalugmok, yung mga nasa lugar na may kasalanan, sa lugar na malungkot, mabibigyan sila ng buhay kasi nakikita nila ang Panginoon sa inyo mga KKK girls. Kitang-kita sa inyo ang presensya ng Panginoon dito sa lupa natin. Pero, napansin nyo ba na sinabi sa binasa natin na nung maaga na, eto binanggit din ni Joy ito, na pumunta si Jesus sa isang tahimik na lugar para magdasal. Para magdasal. At yan ang ginagawa natin, mga KKK ladies ngayon. Tayo ay nagdadasal, tayo ay nagbibigay ng liwanag dun sa mga binabasa natin. Sa paliwanag ng mga nag-share at saka yung sa konting tulong na bibigay namin mga nagangaral dito. Sana gayahin natin itong halimbawa ni Jesus na bigyan natin ng oras ng pagdarasal. Kasi minsan talaga makakaranas tayo ng ng rock bottom. Alam niyo 'yon? Yung rock bottom meron talaga noon. Yun yung mga feeling mo nag-iisa ka, wala kang kakampi, malungkot ka dahil sa mga pangyayari sa buhay mo, sa sitwasyon ng buhay mo. Bakit parang walang nagiging tama, walang tamang nangyayari sa buhay ko ngayon?
Yun nakakapagpahina sa atin. Kwento ko lang, konti lang. Ako po, para lang po mabigyan ko ng linaw kung ano ibig sabihin ng rock bottom na to. Alam po naman, alam niyo, karamihan sa inyo, alam ito. Nakaranas ako ng rock bottom nung namatay tatay ko. Nung namatay ang isa sa mga best friends ko na si Joey. Nung nagkasakit ako 3 beses na akong muntik kunin ni Lord, pero sabi niya, ako marami ka pang kasalanan. No? Hindi pa kita kukunin. Magpabait ka muna, sabi niya sa akin. Tapos, namatay pa yung nanay ko. So, yun yung mga pagkakataon na nag-rock bottom ako na hindi ko alam kung ano ba ang purpose ko sa buhay ko. Bakit ba ganito ang mga nangyayari sa atin? Pero, yun nga, He will answer you through prayer. Yung ating pagdarasal. Tandaan lang po natin, sabihin mo ang nararamdaman mo kay JC. Mga KKK ladies, pakinggan nyo mabuti sa sabihin ko. Sabihin nyo kay JC kung bakit ka malungkot, kung bakit ka galit. Ano ba ang imo mo ngayon? Iyak mo, girl. Iyak nyo yan. Huwag kayong mahiya kay JC sabihin kung ano yung nararamdaman nyo, kung bakit ka malungkot, bakit ka galit sa kanya. Pero at the end of the day, sasagutin niya. At ang pagsagot niya, kayo-kayo rin mismo mga KKK girls. Ang sagot niya maaaring na kay Ma'am Pebos. Ang sagot niya maaaring na kay Phoebe, na kay Teacher Roxanne, kay Joy, sa mga miyembro ng KKK na kayo-kayo, nagkukwentuhan kayo, pagka magkakasama kayo, nagsisharean kayo ng mga nangyayari sa buhay nyo, dahil dito, ay, pwede palang bumangon pagkatapos ng ganitong pangyayari. Kasi naranasan kunyari ng isang kasama namin, pero siya nakabangon niya yun at nagsisilbi sa Panginoon through KKK. Nagkukwento, nakita ko kanina, saya-saya ng choir kumakanta. Ah, maraming salamat. Ang galing ng ano nyo, ng organization nyo. At na nag-evolve, buhay ang KKK. So, yun, iyak mo girl, iyak mo, huwag kayo mahiya kay JC. Kung ano nararamdaman mo. Last point, sana po pag tinulungan ka ni Jesus na makabangon, maaaring dahil sa mga tulong ng mga ibang tao, maaaring dahil sa KKK, tapinadala niya para makabangon ka. Huwag natin kalilimutan na sana tayo naman ang maging daluyan ng grasya para sa mga tao na kalugmok na yun. Sana tayo din ay manilbihan sa paggagabay sa mga anak natin, sa mga tao na may impluensya tayo, sa mga nakikita natin na may mga pinagdadaanan. Kita po natin ang ginawa ni Jesus. Pagkatapos niyang gawin lahat ito, pagtapos ng pagdarasal, sabi niya, doon naman tayo sa ibang barangay, sa ibang bayan naman tayo pumunta kasi para dito ako pinadala. Doon naman siya tumulong sa mga nangangailangan. Doon siya naggaling. Doon siya nagpalayas ng mga demonyo. Huwag tayo maging limited sa ating comfort zone. Lipat-lipat din tayo pagka kinakailangan. At nakikita ko yon sa inyo, KKK girls, sa inyong organization, sa inyong support group na nag-i-evolve ito. May mga need na nakikita kayo, nakikita ang pamunuan, nakikita ni Ma'am Pebbles na need yung kailangan baguhin, need yung kailangan yung improve para lalo maka-inspire sa mas maraming mga babae. Para kayo naman ang manilbihan, kayo naman ang gumawa ng mga responsibilidad nyo, kayo naman at ang unang-unang responsibilidad natin ay sumunod kay Jesus at turuan ng mga taong mga nasa paligid natin. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Let us end with the glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And let us ask for Mama Mary's intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you.